Part 4. One of the most frequently asked questions sa akin dun sa mini-series ng OBS videos ko is kung paano magamit yung OBS sa Facebook Live. Now, bakit nga ba OBS yung ginagamit ng iba or lalo na yung mga gamer? Kilala naman po siguro natin sila Chooks, sila Dougie, kung bakit yun ang ginagamit nila. Kasi very versatile, ano po? Pwede tayong gumawa o gumamit ng kung ano-anong animations, pwede tayong mag-adjust ng kung ano-anong sound levels, and pwede tayong mag-green screen. But first, on this video, titingnan natin kung paano natin magagamit yung OBS to connect to our Facebook and do a Facebook live stream. Let's go! Alright, meron pong mga links na i-share ako sa baba kung gusto nyong malaman or if you want to dig deeper kung paano po gamitin effectively yung OBS, please check it out. And I would like to say na hindi tayo affiliated in any way sa OBS. Pero OBS, baka naman. Let's open up OBS! Alright, so ito na po, naka-open na yung OBS natin. Maglalagay lang po ako ng image or yung camera capture ko para naman nakikita nyo ako. Now, by default, meron na pong scene dito and ito yung paglalagyan natin or gagamitin natin as placeholder ng mga elements na ilalagay natin dito sa sources. Now, number 1 is maglalagay po tayo ng video capture device. This will enable OBS to pick up our camera. So, let's put it camera 1. Tatanungin po tayo ni OBS kung saan natin kukunin yung input ng camera feed. Now, dito sa device, merong drop-down list at piliin natin yung webcam. By the way, I'm using Mac, kaya po nakikita niya may FaceTime HD camera. But in this case, kukunin po natin yung external camera na nakakabit dito sa Mac. Now here we go, nag-a-appear na siya, no po? But yung second drop-down list sa preset, tatanungin niyo po tayo kung ano yung gusto nating aspect ratio, kung 1280 by 720 or 1920 by 1080. Those are the two 16 by 9 aspect ratios. Meron din namang iba, pero yung iba will be on a lower quality na. Let's go with 1920 1080 Full HD. Click lang po natin yung OK. And here we go. Ito na po yung magiging itsura ng live stream natin sa Facebook kung sakaling magla-live stream tayo. Ngayon, pwede ba tayong maglagay ng ibang elements? Yes. But on this case, sisimulan po natin kung paano natin ito makukonekta yung OBS natin sa Facebook so we can go live. Alright, punta po tayong settings. Click natin yung button na to. Okay. And then from there, click stream. Under service, ito po yung mga streaming platforms na sinusupport ni OBS. So, punta tayo ng Facebook Live. Alright. So, with this, of course, pwede nating ibahin yung mga parameters, yung video bitrate, audio bitrate, resolution, iba-iba po yan. Para saan po yan? Ito po yung mga dependencies kung gaano kabilis yung broadband natin. Siyempre, kung medyo mabagal-bagal, babaan lang po natin. Yan po yung dahilan kung bakit minsan nakakita tayo ng stream na medyo laggy, medyo naghahang or robotic yung kilos. Alright. So once napili na natin yung Facebook Live, click natin yung Get Stream Key. Pagka-click nyo po doon, mapupunta po yan sa Live Producer. Sa Live Producer tab ng ating Facebook. Of course, bago po natin siya puntahan, kailangan naka-login muna tayo sa account natin. Then, dito po sa left-hand side, nandito naman yung settings ni Facebook. Pwede natin siyang iset sa ating timeline, pero on this case, ilagay natin siya sa page para wala gaanong Okay, next. Create a test broadcast before going live. I-check lang po natin itong checkbox na to para at least makikita natin yung preview ng ginagawa natin and hindi naman tayo bigla-biglang magla-live. Click next. Okay, so may lalabas na pong parang ganyan. Ngayon, tandaan po natin, at this point in time, hindi pa po active si OBS. Paano po natin siya i-connect? Remember, kanina si OBS nanghihingi po ng stream key. Ngayon, scroll tayo sa baba and makikita po natin merong stream key. Copy. And ipipaste lang po natin kay OBS.
click OK. Ano po ba yung stream key? Sa YouTube, sa Twitch, sa Facebook, kailangan natin yon. Yun kasi yung series of characters na nag-identify or nagwe-welcome ng isang handshake saying, hey OBS, sige, pwede kang mag-stream dito. On a layman's term. So, nalagay na po natin siya kay OBS this time. So, let's go and start streaming. Okay, so balik na po tayo kay Facebook. Na-click na natin yung start streaming. Kung makikita nyo, andirito na po tayo ngayon dun sa ating Facebook page. Pero syempre may konting delay yan as of now. Ang gagawin po natin dyan is click next. So as you can see, nag-stream na po tayo sa Facebook and yun din po yung nakikita natin dito sa OBS. Now, the question is, paano ginagawa ng mga streamers, yung naka-downscale sila and bigla-biglang parang may game sa background nila. So basically, ang nangyayari po doon is meron silang green screen sa likod tapos nagiging overlay na lang. Tatry po natin kung saan ako makakahanap ng green screen tapos gayahin natin yon. Pero isang technique, halimbawa may pine-present kayo dito and currently naka-full screen tayo, paano bigla-bigla yung liliit yung screen natin tapos mag-highlight yung presentation? Try po natin gawin yon. Gawa po tayo ng scene 2 or second scene by clicking the add button. And then, dito sa scene 2 na to, i-add po ulit natin yung video capture device, which is yung camera. Existing naman na siya, kaya yun na lang din po ang gagamitin natin. Pero on this case, on scene 2, ang ilalagay po natin mas maliit na camera. Okay? Bakit natin ginawa yun? By the way, resizable po to. Meron po siyang mga handling points dito and movable din siya kung saan nyo siya gustong ilagay. Lagay natin siya dito sa dulo in this case and then on this particular scene, maglagay pa tayo ng isa pang source. Let's just say window capture. Tandaan po natin, kung meron na kayong existing window capture, pwede nyo pong gamitin yon. Kung wala naman, pwede tayo mag-create ng bago. Alright, so under window, there will be a drop-down list and hahanapin lang natin yung gusto nating i-share. Let's just say Microsoft PowerPoint. Click natin yon and as you can see, lumabas na yung PowerPoint natin. Ngayon, ba't ganyan yung itsura? Again, pwede po natin i-resize ang OBS by adjusting itong mga handlers nila sa dulo. And as you can see, ayan, naka-fit to page na siya. Pero, nasaan naman tayo? Ba't tayo nawala? Kasi po, ang OBS functions as per precedence. Ibig sabihin, kung ano yung mas nasa itaas, yun yung pinakalilitaw or aangat. In this case, nasa pinakataas yung window capture 2 natin, which is yung presentation. Therefore, ang mangyayari po dyan is matatabunan niya yung camera natin. Ngayon, paano po ulit lalabas yung camera natin? Siselect lang natin siya and iaangat natin siya. Ilalagay natin siya sa topmost source by clicking this arrow. There we go. So ano pong bearing nito? Ba't natin pinapakita to? Ang mangyayari po dito, ang output po nito is kung ano yung ini-stream nyo, dun sa viewers nyo, makikita niya rin po to. Okay, so ito na po yung second scene. Balik tayo sa first scene. Ganun po gumagana yon. Merong dalawang scenes na active. Isa scene 1 default full screen camera and yung second scene is mariresize yung camera with a background from another source na either presentation or nagsishare tayo ng game. Scene 1, Scene 2. Again, ito pong video natin na to is mainly on how you can use OBS to stream on Facebook. Pero kung meron kayong comments, questions, suggestion, comment lang po kayo sa baba. Sasagutin natin isa-isa yan. And malay nyo, pwede natin gawa ng content kagaya ng ganito. I hope meron na naman tayong na-share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button and hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Next week, kita-kita po ulit tayo alas 8:30 ng gabi, oras ng Pilipinas, para sa isa na namang video. Mabuhay tayo, Pilipino!